Merry Christmas, mga nakaraang Miyerkules. Happy New Year sa darating na Miyerkules ulit. Konting tulog na lang ata, no? Parang 29 ngayon, 30, 31. Matutulog. Yan, bisperas na at bagong taon. Happy 2025! Amen po ba? Pero syempre, bago po tayo dumako doon sa pagsisimula ng bagong taon sa buhay po natin, ay napakagandang ang araw pong ito ay maging araw ng pagpapasalamat natin sa ating Diyos. At dahil year-end, pag natatapos ang taon, nalulungkot ka ba o natutuwa ka? Depende, no? Dahil yung ipagpapasalamat, ano ba tatanawin ko sa 2024? Pero alam niyo po, ngayong umagang ito, it is our year-end Thanksgiving. Ang title po ng ating pong pag-aaralan, Year-end is not the end of God's plan for you. Ayan. Ang pagtatapos ng taon ay hindi ang pagtatapos ng plano ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, kahit magtatapos ang taon, diretso pa rin ang plano ng Diyos sa iyo. Jeremiah 29 verse 11. Ayan. Meron na po tayong slide. Pwede na po natin basahin. Ayan. Okay, ready na po kayo? Basa po tayo. Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ayan. Paano ba namang hindi mo i-welcome at 2025? Diyan pa lang po sa talatang yan, sinasabi na ng Lord, hindi natin kailangang mag-alala dahil alam ng Lord, kumpleto, alam na alam niya, planado ang lahat para sa atin. Ano yung mga plano ng Lord? Hindi makakasama, ikabubuti, magdudulot sa atin ng kinabukasang punong-puno na pag-asa. As we come to the end of this year, many of us reflect on the victories. Amen po ba? Sa pagbalikan natin ng 2024, pwede natin balikan yung mga magagandang mga bagay, yung mga katagumpayan natin. Ayan, no? Masarap lingunin yan. Pero dapat din lingunin natin yung mga pagsubok, mga paghamon na nangyari sa 2024. Paano ba natin nalagpasan yun? At hindi lang yun, maging ang ating mga failure, ang ating mga kabiguan, kasawian, mga palpak, no? Sa buong 2024 na ating pong naranasan ay maaari rin po natin balikan. For some, this reflection might bring disappointment, no? Kapag binabalikan siguro natin, babalikan natin, mga ilang araw na lang kasi matatapos na ang 2024, no? Ano ba ang dala nito? Medyo nalulungkot ka ba? Nadi-disappoint ka ba? Nag-iisip mo ba na yung mga promises ba ng Lord sa akin, intact pa rin ba yun? Ayan. Ano pa rin ba yun? Mangyayari pa rin ba yun? Baka naiisip po natin, no? Lalo na kung medyo maraming mas sa tingin natin, parang mas marami yung hindi magaganda. But the truth is, God's plan are never limited by human timelines or failure. Ang magandang balita ng ating Panginoon sa pagtatapos ng taon, ang plano ng Diyos ay hindi malilimitahan ng mga bagay na nangyari ng 2024 o doon sa panahon na tinakdan natin na dapat mangyari yun or maging sa ating mga kabiguan. The year-end is not a conclusion of God's work in your life. Hindi yan ang the end ng plano ng Diyos o ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Isa lang yan ang nakaraang taon, ang matatapos sa taon na to. Isang chapter lang yan ng larger story, no? Yung mas malaking kwento ng buhay mo na inihanda ng Diyos. It's just another chapter. And year 2025 is God is opening just another chapter na kung saan kasama natin
natin ang Panginoon. Tingnan po natin, no? Unang-una, God's plan is sovereign despite human failure. Ang plano ng Diyos ang makapangyayari kahit tayo ay mabigo o hindi magtagumpay. No? Maaaring pag tinignan natin ang 2024, medyo mas marami yata yung heartaches, mas marami yata yung mga failure, no? Pero ang sinasabi ng Diyos sa'yo, ang plano ng Diyos ay mananaig sa kabila ng mga naranasan mong kabiguan. Ang Romans 8:28, sabi po dyan, basa po tayo, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabi diyan lahat ng bagay. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. This verse assures us that even our mistakes are not powerful enough to thwart God's plan. Marami kasi tayo mga maling desisyon, mga maling option, mga maling nagawa, naisip. Pero bagamat yun ang nangyari, may mga ganun sa 2024, hindi siya ganun ka-powerful yung mga mistakes and failure na yun para hadlangan, salungatin o itigil ang plano ng Diyos. Amen po ba? God is sovereign, which means He reigns over all things and nothing occurs outside His knowledge or control. Bagaman hindi natin nagugustuhan ng mga nangyayari, pero tandaan natin, kung ikaw yung nagmamahal sa Diyos at tinawag sa Kanyang layunin, walang bagay na hindi kontrolado ng Panginoon. Lahat nagkakalakip-lakip, no? Dahil yan sa paggawa ng ating Panginoon para sa iyong ikabubuti. God's sovereignty, no? Sabi po dyan, even when we stumble, God can take those broken pieces and make something beautiful. Kahit daw po tayo ay nakapilok, nadapa. Ayan. Kahit hindi sa tingin natin kagandahan yung mga nangyari ng 2024, kayang gamitin ng Diyos yun, yung mga bagay na yun, mga bagay na nasira sa atin, no? Whatever, pwedeng bisigan na bagay o ating kalooban, ng ating puso, o ating relasyon at pangarap, those broken pieces ay kayang kunin ng ating Diyos at Kanyang buuhin para sa mas magandang bagay. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. God's sovereignty doesn't mean He causes our failures, but it does mean He can use them to fulfill His divine purpose. Parang nasa isip natin, galing ba sa Diyos yan? Good, ano ba yan? Ang Diyos ba gumawa ng mga pangit sa buhay ko? Baka inaano natin, minalas anak ako. Yan. Wala nang malas at swerte sa Kristiyano. Lahat ng Kristiyano ay pinagpapala ng Panginoon. Amen? May panahon lang ng pagtutuwid. May panahon lang ng pagpapaalala. May panahon lang ng pagtabik. Ano tumapik ang Panginoon? Ang laki ng Diyos. Diba? Isang topic kayo, lalo na nang inabot natin. Pero, alam niyo po, hindi man sa Diyos galing yan. Minsan, loloobin ng Diyos. O, i-allow ng Lord that mistakes and failure may come in our lives. Pero, it doesn't mean He can use them to fulfill the divine purpose. Kaya niyang gamitin ang mga failures natin para maluwalhati at maganap ang kalooban ng Panginoon. Katulad ni Peter, no? Si Peter, kilala naman natin na masyado siyang talagang ganun siya, zealous kay Lord, sa pagsunod sa Panginoong Yesus, sa talagang very bold, no? Kaya lang, may mga pagkakataong wala na sa lugar. At dumating sa pagkakataon na sa kabila ng pagsasabi niya na over my dead body, no? Paraphrasing, na walang makakagalaw sa Panginoong Yesus, ay nung dumating ang pagdakip at pagpatay at paghatol sa ating Panginoon,
Isa po siya, no? Nakita natin na sulat na pinagkaila ni Pedro ang ating Panginoong Jesus. Matinding failure po yun. Kasi di po ba, kung ako si Pedro, ay iisip ko, yabang ko pa. Yabang ko pa. Na magsalita ng gano'n, ako naman pala yung unang tatalikod sa Lord. Pero alam niyo po, hindi yung pagkakataong yun, sinamantala ni Pedro na yung failure niya, hindi para, no, hindi sa other side ni Judas, no, si Judas, yung failure niya, mas lalong nagpalugmok sa kanya na mabawasan o nawala yung pagtitiwala niya sa plano ng Panginoon. Si Pedro, alam niya na maaari siya makabalik sa Diyos sa kabila ng kanyang pagkakamali. Amen? Letter A, God's work through our failures. Ang Diyos ay gumagawa sa kabila o sa pamamagitan ng ating mga kabiguan o kamalian. On Genesis 50 verse 20, sabi po dyan, basa tayo, masama nga ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahihintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Yan po yung sinabi ni Joseph sa harap ng kanyang mga kapatid. Sa panahon na si Joseph po, na sa kabila ng siya ay pinagtangkaang patayin, pinulog doon sa butas, no? Tapos pinagbili sa isang mangalakal bilang slave, napunta sa bahay ni Potiphar, naakusahan ng masama, nakulong, hindi naalala na natulungan, hanggang dumating yung pagkakataon ng opportunity na siya ay itinaas ng Diyos at naging kanang kamay o pangalawang pinakamakapangyarihan sa lugar na yun. Ano pong nangyari? Natupad, no? Yung pangitain ng kanyang mga kapatid, maging kanyang mga magulang ay magpapakumbaba sa kanya. Sa panahon na yun, nasa kanya lahat ng dahilan para magiganting, di po ba? Nasa kanya lahat ng dahilan para ipamukha sa kanyang mga kapatid na ang sasama nyo, ito yung inapin nyo noon. Ayan. Pero hindi po. Sa mga alam ni Joseph na sa panahon ng kanyang mga kabiguan, ang dami nun eh. Di po ba? Bata pa lang siya, pinatilyo pa lang siya, pinatangkaan, binenta, tapos na ang dami mga failures. Pero hindi give up si Joseph. Maging sa panahon na may, ano ba sabi niya? May ikayayabang na siya. Yan. Meron na siya ipagyayabang, hindi pa rin. Dahil alam niya, ang lahat ng bagay, may plano ang Panginoon. Sabi niya, maaaring ang nasa isip niyo na ako ay gawa ng masama, pero ang plano ng Diyos, pinahintulot ng Diyos, yung kanyang mga naranasan para sa kabutihan at para makaligtas ng marami. Kayo po, nakaka-experience rin po ba kayo ng katulad po ng naranasan ni Joseph? Na sa mga panahon ng parang ang pinagtutulungan, hindi po ba? Parang wala ka ng ginawang manila, parang one after another ay puro kabiguan, makasawi ang failure. Pero alam niyo po ba, kapag binabasa natin ang buhay ni Joseph, hindi nawawala po yung talata na yun na kahit saan mapunta si Joseph, sinasabi po lagi ng Bible, for God is with him. Amen? Amen? Ibig sabihin, maaaring sa paglilingkod mo sa ating Diyos, sinasamahan ka naman ng Panginoon. Makakaranas ka pa rin ng pagsubok, makakaranas ka rin ng pagkakataon na baka ikaw ay mag-fail. Huwag kang mag-alala kapatid, umikilos ang Diyos sa kabila ng mga kabiguan at kamalian sa iyong buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. The first evidence, God's providence. Ano yung God's providence? Di ba sabi na, God's providence yan. Di ba sabi natin, iniatya o nasa pangangalaga ng Panginoon. Ang ibig lang sabihin nito, that God orchestrates every detail of life to fulfill His divine will. Walang nakakalagpas sa paningin ng Panginoon ang bawat detalye ng iyong buhay para gamitin niya yan sa katuparan ng kanyang naisip at plano sa iyo. Ibig sabihin, maging yung ating mga learning period, kahit yung mga panahon ng ating suffering, yung mga panahon na
bawat detalye niyan ay ginagamit ng Panginoon para matupad ang kanyang pangako at ang kanyang kalooban. While humans have free will, God's sovereignty and that there's nothing is wasted. Walang masasayang sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay kung ikaw ay nagpapasailalim sa nais ng Panginoon. Amen? Your broken-heartedness, yan, sabi po dyan, in the ancient Near Eastern culture, sa panahon po ni Joseph, sa mga panahon na yun, ipinakita lang po, no, Joseph rise from slavery to leadership, demonstrate God's power to overturn human system and expectation. Minsan kasi, kapag tinitingnan natin yung, yung probability ng mga bagay na mangyayari ng pabor sa'yo. Yan. Tapos tinitingnan natin, mukhang malayo yata ang mangyari ito. Mukhang malabo yata na ganyan ang mangyari o masunod. Di po ba? Pero yung kwento po ni Joseph, sa pangyayari sa buhay ni Joseph, pinakita lang po yan na mula sa kanyang pagiging alipin, itinaas siya ng Diyos upang isa sa pinakamakapangyarihan sa lupain na yun. Bakit? Kayang baliktarin ng Diyos. Maging ang sistema ng tao at maging ang mga inaasahan natin para maging pabor at maging ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? May mga ganun po ba kayong instances na, bakit ganun nangyari? Hindi ko expected yun. Ganyan, malabo naman. Hindi ko nakikita. Ganyan ang mangyari. Pero gawa yan ng Diyos. Amen? The word intended means weave together or devise. This indicates even the malicious actions of others can be woven into God's greater purpose. God doesn't cause evil, but can use it for His glory. Dumadating po talaga sa pagkakataon na kahit gumagawa tayo ng tama, o may mga bagay namang okay, bakit ganon sa tingin ng iba mali pa rin? Bakit sa tingin ng iba masama pa rin ang ginagawa? Pero ano sabi ng Lord? Kahit yung mga malisyosong plano at gawa ng iba, ay kayang gamitin ng Diyos para sa mas magandang layunin, hindi lamang para sa iyo, maaaring sa mga ibang nakapaligid pa sa iyo. Amen? Alam niyo po si Thomas Edison, siya po yung nag-invento ng bumbilya, di ba? Ng light bulb. At bago niya po ma-invento yan, ayan ay sumindi at magbigay ng ilaw, 1,000 times na trial ang kanyang ginawa. 1,000 times. Di po ba? Tayo, sa dalawa, ayaw na. Uwi na. Ayaw na. Hindi na nagpapatuloy. Alam niyo po, makikita natin dito yung persistence reminds us that failure isn't final. Na hindi nagkamali ka ngayon, mawagsak ka ngayon, talo ka ngayon, nabigo ka ngayon, tapos na hindi. Hindi pa tapos ang buhay ng maganda pag ikaw ay nasa Panginoon. Gamitin mo, tulad ni Joseph, bawat failure na yon ginagamit niya para tuntungan, stepping stone, para mangyari ang katagumpayan na plano ng ating Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Please God. Si Joni Eareckson Tada, isa po siyang, sa kanyang kabataan, nagkaroon po, isa po siyang diver, no? At sa isang diving accident, ay tumama po, no, yung kanyang buto, yung kanyang backbone. At ang nangyari po doon ay hindi na po na-remedyohan, para na po siyang gulay. No? Talagang hindi na makaupo, no, ng maayos. Ang tawag po sa kanya ay quadriplegic. Talagang kung titingnan natin, life-ending tragedy, kung ikaw nasa kalagayan ni Joni, maaaring sabihin mo, ano bang klaseng buhay ito? Dumating din sa punto, nung binabasa ko rin yung kanyang life story, no? Dumating din sa punto ng buhay, kasi kabataan siya nung panahon na yun, na bakit nangyari sa kanya yun? Yan ang ginagawa. Pamilya naman kami ng mananampalataya din naman siya. Bakit nangyari sa kanya yun? Sa mga hanggang
eventually, natuklasan niya na at nalaman niya na yung mas magandang plano ng Diyos sa kanya. Yung kanyang kalagayan na isang parang gulay, no? Na hindi naka-wheelchair na lang for her lifetime. Ano po nangyari? Ginamit po yun ng Diyos para maging kapag-encourage ng mga kapwa mananampalataya na buo pa, na may kakayahan at may lakas na makapagpatuloy maglingkod sa Panginoon. At sa mga hindi mananampalataya para anuman ang kalagayan sa buhay, maaaring lumapit sa Diyos at tumilala sa Panginoon. Amen? Tayo po, no? Baka hindi naman yan ganyang itsura pa. Hindi pa ganun ang nakikita sa atin. Pero, hinahayaan po ba natin na ang ating mga failure ay magamit ng Panginoon for His glory? Meron po ba mga pangyayari sa buhay mo na parang Joseph moments, no? Na parang gano'n. Ano ba tawag niya? Pinagtaksinan ka ng iba, di ba? Yung talagang break yung trust mo, ay kaibigan mo dati, tapos biglang nawala. O ang babait, pagkaharap mo. Di ba marami tayong bitterness na ganyan? Mas sinadala natin sa Lord, bakit kaya? Pero alam niyo po, sa bawat failure, may pagtuturo ang Panginoon. Amen po ba? May lesson si Lord. Yun ang huwag natin ma-miss yung lesson ng Lord. Dahil lahat ng yan, magkalakip-lakip para mabuo ang konsepto ng Diyos sa iyo. Letter B, God's grace is greater than our weaknesses. Ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa ating mga kahinaan. Ang 2 Corinthians 12 verse 9, basa po tayo. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Alam niyo po sa mga panahon na helpless and hopeless tayo, at gusto na nang tumutulong. Diba? Talagang pag na-encounter ko ulit yung 2 Corinthians 12 verse 9, masasabi mo talagang ang biyaya ng Diyos sapat na para ako ay lumakas ulit. Amen? Dahil nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng ating pangkahinaan. God often uses our weakest moments to reveal His strength, ensuring His glory is not overwhelmed by our abilities. Hindi man ang Diyos ang nagdadala. Kaya alam, minsan pag dumadating na parang masyado na tayong nalulula sa mga meron tayo, sa mga tagumpay natin, sa mga bagay na, ano ba yung mga abilidad natin, na-overshadow kasi yung glory ng Lord. Kahit sinasabi mo, glory to God, pero sa totoo, ang iniisip mo, pinagpaguran ko yan, pinagkuyatan ko yan. Di ba may the other way around, meron kang ano, hindi naman binimenos ng Lord yung effort mo ron, pero talagang nakakaya na kailangan natin ang Diyos kapag dumadating yung pagkakataong mahina tayo. Amen? Kaya para maluwalhati ang Diyos sa buhay natin, huwag lalayo sa Panginoon kahit sa panahon na nagtatagumpay. Kahit sa panahon na okay ka. Amen? Maluwalhati pa rin ang Diyos sa buhay. Nabanggit ni Paul ang verse na ito, may sinasabi siyang thorn in the flesh. No? Na yung tinig na yun sa kanyang laman, sabi ng iba, ito raw ay isang physical, emotional, or spiritual suffering. Na maaaring every now and then, inaatake si Paul ng weakness niyang yun, whatever it is. At pinag-pray niya sa Lord, no? Kasi nga parang siguro in everything perfect, pero sa isang bagay lang yan siya doon na mahina. Hindi natin alam kung ano yun. And this shows that even the great apostle have areas of weakness that God uses for His purpose. Minsan talaga kailangan yung
Alam niyo po ba yun? Parang sa Angola. Maalala ba? Pinuputol yung pag masyado na mataas ang nararating o sa parang pinuputol yung tali, di ba? Parang gano'n. Ayaw magpa-control. Pero alam niyo po, si Paul, ina-acknowledge niya yun eh. Kahinaan niya yun. Well, para sa kanya, sige Lord, okay na yun dyan. Kasi para hindi ako lumayo sa'yo. Para dahil alam ko, hindi ko kakayanin itong weakness na ito. Mangyayari lang, may lakas lang ako kapag ako ay nasa ilalim ng biyaya ko. Ilan mo ba? Minsan yabang-yabang natin, kaya ko na to. Pero kapag dumating sa pagkakataon, lalagapak tayo. Hindi natin maalala na kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Yung the word sufficient, ang ibig sabihin ay to be enough or to suffice. It means to fully meet every need even when we feel inadequate. Di ba sabi niya, my grace is sufficient for you. Sabi niya, sapat para sa iyo ang kagandahang loob ko. Ang ibig sabihin po niyan ay talagang enough and suffice. Sakto para makatagpo ang pangangailangan mo kahit sabihin mo kulang ka. Ilan po ba? So, pang-araw-araw na lang pong buhay. Di ba kapag may, syempre pag bagong sweldo, may pera. Di ba? Palapit na palayo na ng palayo sa sweldo, araw ng sweldo, ang tawag nila dyan? Peligro de dia, no? Ang tawag nila, dangerous days. Kasi medyo maubos na, di mo ba? Pero itong biyaya ng Lord, kahit maubos na, yung tinitingnan mong pagkukuhaan, makikita mo, malayo pa ang sweldo, parating pa lang, nagsusupply pa rin ang Panginoon. Amen? Palapakan nga po natin si Lord. Siyempre, kasama na po dyan yung pagiging matapat at masinaw sa ating pera. Baka naman gastusin nyo no? Nang walang bagay. God does not remove every hardship, but uses weakness to demonstrate His glory. Si Peter, no? Nakita na po natin yung kanyang failure in the early church. Peter's denial of Jesus didn't disqualify him. Pag tayo po ay nagkamali, bumagsak na bigo, nag-fail, huwag kang susuko. Huwag kang titigil maglingkod sa Panginoon. Amen? Kasi si Peter, hindi naman siya na-disqualify, nagpahinga, magpapalakas, di ba? Alpakit, di ba? Magpapalakas ulit, pag nakagather na ng lakas, na-purify na ng Lord yung heart, kasi di ba kapag galing ka ng failure, parang puro ka-bitterness. Ang dami mong sinisisi. Di po ba? Kahit sabihin mo, hindi naman talaga ikaw yung may mali at ibang tao, pero iba yung pag-purify ng Lord. No, yung talagang, hanggang lahat ang karga na meron ka hanggang ready ka na ulit magpagahit sa Panginoon. Amen? Si Peter's denial of Jesus didn't disqualify him. Instead, it prepared him for greater ministry as the leader of the early church. Si Pablo, yung tinuring na pinaka-nangunguna sa unang simbahan ng ating Panginoon. Pero kung isang evangelist, no? Wala po siyang kamay at wala rin siyang paa. Torso na lang po, ibig sabihin, ganyan. Yung parang manikin na half body. Ano gano'n? Ang pangalan niya po ay Sinig Bujisik. He was born without limbs but has become a global evangelist, demonstrating that God's grace is truly sufficient. Amen po ba? Pag nakita niyo po siya, walang makikita siya, maaaring sa unang niya, talagang marami rin siyang pagtatanong. Hanggang makita niyo yung purpose ng Lord, na gamitin ng Lord yung kakulangan niya for His greater glory. Nagsasalita siya sa napakaraming mga Christian at hindi Kristiyano at nakikita ka niya sa sarili. Ikaw ba yung hindi maalulot? Ikaw kompleto? May kamay, may paa, nakakalakad. You can go anywhere you want. Maganamit ang lubusan ng Panginoon. Tapos tumatanggi. Magiging tamad pa minsan. Kamantalang yung taong yun, walang braso, walang paa. Pero nag-i-evangelize, nag-i-encourage,
used by God. Kasi marami po sa atin, di po ba? Dahil sanay tayo ng victory. Sanay tayo ng puro pagpapala. Pag dumating yung pagsubok at nag-fail tayo, umaayaw tayo. Di po ba? Ang sinasabi natin sa kanila, hindi na muna ako pag-agaramit sa Lord. Pero hindi po magiging hadlang ang ating mga pagkakamali, ang ating failure para magamit tayo ng Panginoon. Amen? Gawin mo lang ang sarili mo ay maging available na lagayan. A vessel for God of His power and His mission in your life. Amen? Failure is not fatal. Failure is simply the opportunity to begin again. This time, more intelligently. Ang mga kabiguan sa buhay ay hindi dapat maging hazardous o maging mahirap para sa atin. Ito ay pagkakataon ng Diyos para magsimula ka ulit. This time, pag-igihin na. Tama po ba? Pag-igihin na natin dahil kasama natin ang Panginoon. May mga pangyayari ba sa buhay mo na ipinakita ng Diyos na sa kabila ng iyong matinding kahinaan ay pinakita ng Diyos ang kanyang kalakasan. Lalo na sa panahon wala kang kakampi. Sa mga panahon na walang naniniwala sa iyo, magpatuloy ka lang kapatid. Amen? Because failure is not final sa Panginoon. Number 2, God's timing is perfect, not ours. Ang una, yung unang binigay sa atin is God's plan is sovereign despite human failure. Ang number 2 natin, God's timing is perfect, not ours. Ang panahon ng Diyos ay ganap o perpekto, samantalang ang panahon na itinatakda naman natin ay hindi. Basa po tayo sa Ecclesiastes 3:11. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng paglalasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sabi diyan, He made everything beautiful in His time. Ayan. Pag panahon o timetable ng Diyos, tiyak. Beautiful yan. Amen? It's always beautiful. Tayo kasi mga tao, gusto natin agad-agad. Di po ba? Human beings are naturally impatient. We want immediate results. But God operates on eternal timetable, not a human one. His timing is perfect because He sees the entire picture, not just the snapshot of our current situation. Ang Diyos, nakikita niya yung kabuuan ng buhay natin. Simula nang isinilang ka at hanggang sa panahon kung kailan matatapos ang buhay mo dito sa lupa. Yung in-between niyan, alam na ng Lord from start to finish and even to eternity. Amen po ba? Tayo, nakikita natin yun ngayon. Di po ba? Ang nakikita natin, yung mga na-project natin, mga ilang years from now, maganda po yun. Nagpaplano tayo. Pero minsan, naiinip tayo, bakit ganon? May promise naman si Lord. Bakit ang tagal-tagal mangyari? No? Pero ang timing ng Lord is always perfect. Bakit? Dahil nakikita niya ang kabuuan ng kwento at litrato, larawan ng iyong buhay. God's timing teaches us dependence and trust. Often delays in life are God's ways of preparing us for the blessing or ensuring we're spiritually ready to handle. Yung timing ng Lord, yung tamang panahon ng Panginoon, tinuturuan tayong mag-depend, magtiwala, at dumepende sa Kanya. Bakit? Kasi kapag naiinip ka, then gusto mo na ngayon na. O ayaw mo nang maniwala, di ba? Walang paniniwala, walang pananampalataya.
doon sa ginagawa mo. Pero kung ikaw, alam mo ang plano ng Diyos at ang timing ng Lord, alam mo na hindi ang mga delay sa buhay mo ay paraan lamang ng Diyos para ihanda ka at siguraduhin na ready ka saluhin ang pagpapalang inihahanda niya sa'yo. Amen po ba? Nangingi ka ng malaki, ang kaya mo lang saluhin, 1 kilo, bumagsak ang 50 kilos. Ay, ang bigat naman, Lord. Hindi mo muna ako pinag-gym. Para masaluhin ko yung 50 kilos. Di mo ba? May mga delay sa buhay natin. Delay kasi nga, yung time mo. Yan. Tinitingnan natin yung time natin. Di ba? Eto, Lord, in this year, tama lang naman na nagpaplano tayo. Kaya lang, doon sa sinet natin, na timetable, na alam mo naman, pangako ng Diyos yan, plano ng Lord yan, kaloob ng Diyos. Pero gano'n, may delay. Huwag kang mag-alala. Ready ka lang ng Lord na maging malakas para tanggapin ang mabigat na pagpapalay sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Si David po, no? Siya po ay inanoint to be the next king of Israel nang siya ay binatilyo pa lang. After he was anointed, hindi naman kinabukasan, pumunta siya sa palasyo at sinabi niya, ako na ang hari, ako lang inanoint. Hindi po. It took him 15 years more or less, no? Para makamit niya na yung trono at alam natin na hindi yun ganun kadali. Training siya ng Lord sa pagpapastol. Nakakalaban niya yung mga lobo, mga leon. Inaalagaan niya yung mga tupa. Pag may mga sakit, kapag naliligaw, hanggang makalaban niya si Goliath. Amen? Hanggang naging isa siya sa mga general ni Haring Saul. Mahabang proseso. Pero pangako yun ng Diyos. Naiinip lang tayo sa katuparan ng pangako ng Panginoon kasi nga, syempre, yung timetable natin ang tinitingnan. This period of waiting refined his character and strengthened his faith. Sabi po niya, letter A, waiting is part of God's plan. Yung timetable ng Lord, may pagkakataon na kailangan natin mag-antay. Ano sabi na Isaiah 40 verse 31? Sige po, basa tayo. Isaiah 40 verse 31. Yan, papalitan lang po. Pero yan yung Isaiah 40 verse 31. Basa po. Palitan na lang, no? Ecclesiastes nakalagay. Pero Isaiah po yan. Ngunit muli lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi maghihina. Ayan. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be in pain. Sipin mo, sa panahon pala ng pag-aantay, may pinagagawa ang Diyos sa atin habang tayo ay nag-aantay. There is a waiting part in God's plan. Sa panahon na ito ng Old Testament, kapag gusto nilang may ihalin tulad ng lakas, endurance and strength and divine protection, ginagamit nila ang agila. Bakit? Kasi ang agila, kahit sa bagyo, kaya niyang lumipad. Kaya niyang sumuong sa bagyo. Kaya niyang mag-glide roon. Na hindi siya natatangay. Amen? So, eagle symbolize strength and endurance which parallels how God sustains His people during waiting season. Sa panahon ng ating pag-aantay, ang ating Diyos, kung matyaga ang nag-aantay, sinusustain ka. Ano yung sustain? Parang tukod, no? Tinutukuran ka. No? Binibigyan ka ng lakas. Sinusuportahan ka para habang nag-aantay ka, sabi sa Isaiah 40:31, nagpapalibagong lakas. Nag-iipon ng lakas. Amen po ba? No? Baka sa pag-aantay natin, nagwawandas tayo ng
Diyos. To soar like eagle means rising above adversity through divine empowerment. Na ibig sabihin, kaya mong dadagdagan ng Diyos ang iyong lakas para malagpasan mo ang pagsubok sa buhay. Sabi niya sa Isaiah 40 verse 31, those who wait to the Lord or those who hope in the Lord, ang ibig sabihin daw po niyan is to bind together like strands of rope, like twisting together to make them stronger. Katulad po ng mga lubid na malalaki na ginagamit sa mga barko, di ba, para hindi sila pumalaot, di ba, tinatali sila dun sa may, sa may seashore, kung ano bang tawag doon, parang port, yan. Di ba? Pag tinignan nyo kasi yung lubid, lalo yung mga abaka, di ba? Abaka sila. Hindi naman sila isang buong ganyan kalaki. Di ba? Makikita mo, strands. Di ba? Strands, maliliit na mga hibla na pinagsama-sama at binuo para maging matibay. At kung naging matibay na sila, malaki na, mataba na yung nagagawang bundle, sa bawat hibla na yun, binubuhol yun, and eventually nagiging strong yung rope na yun. Ganun daw po ang klase. Nung ginamit yung Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord, those who wait in the Lord, ganun daw po pala ang ginagawa. Na bawat minuto, araw ng iyong buhay, nagpapalakas ka, iniipon mo. Dire-diretso ang quiet time, pag-aaral ng salita ng Diyos, dire-diretso ang pananalangin, pagtitiwala sa Panginoon. Then eventually, hindi ka na magiging isang hibla. Pinakarami, bawat pakikipagliig mo sa Panginoon ay isang hibla para lumakas at maging matibay sa Panginoon. Amen? Wala pa natin ang Diyos. Praise God. Kaya nga po, si Hannah, he waited for years. Ilan po? Almost 19 years po siyang nagantay bago po dumating si Samuel na maging anak niya. No? He poured her heart to God in prayer. Sabi nga, di ba ni Eli, nang nagpunta siya doon sa templo once a year, umaakyat siya, sinabi Elkanah na kanyang asawa, hihingi sila ng anak. At sa katindihan ng kanyang, alam ba yan, yung parang lasing na siya, nagmamambol siya ng words na hindi naiintindihan. Sabi ni Eli, ang aga mo namang uminom. Ang aga mo namang nagpakalasing, akala, lasing. Hindi. No, he poured his heart in prayer to God. At sinagot siya ng Lord. And it takes years. Matagal, may waiting time. Pero hindi siya tumigil. Hanggang dumating yung pagkakataon na ipinagkaloob ng Lord sa kanya, si Samuel. Kayo po, may mga waiting moment ba tayo? Ayan. Meron ba kayong inaantay na, alam niyo naman, yun ang gusto ng Lord? May inahawakan ba nga akong promise ni Lord? Bakit ang tagal? Kapatid, pinalalakas ka ng Diyos. Amen? That's your waiting period. Katulad ng farmer na kapag siya ay nagtanim, di niya naman aasahang pagtulog niya, puno na agad. Yung munggo yata, experiment ng bata ako, pag nilagay ko, may dahon agad, di ba? Pwede nang iluto, gawin toge, di ba? Pero sa totoong buhay, ang partner, pag nagtanim, alam niya, may nangyayari sa loob ng lupa. Di mo ba? Alam niya, eventually, lalaki, lalabas ang dahon, makakaani siya, and makikinabang doon sa itinanim. Ganun din po, mga kapatid. We need to trust God during our waiting time. Identify instead of focusing on what has not happened, pray for God to strengthen you in the waiting process. Napaka-importante po ang pag-aantay. Lalo na minsan kasi pag binadali, napapalpak, namamali. Sa mga mag-aasawa, mag-girlfriend, boyfriend, o kaya dun sa mga nag-aantay ng dumami ang pera, ayan, baka doon sa mabilis na dumami, ayan, delikado yan. Okay? So there is waiting process. Letter B, delays are not denials. Delays are not denials. Ang pagkaantala
ay hindi nangangahulugang pagtanggi. Ibig sabihin, kung medyo naantala, it does not mean no. Kundi, again, may waiting process. Di po ba? Sabi ng Habakuk, chapter 2, verse 3. Isulat mo ito, ready po? Basa tayo, go. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ng panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa inyo. Bagamat parang mabagal ito, antayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaakala ito. Amen? Palapakan nga po muna natin si Lord. Sabi diyan, bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Habakuk wrote during a time of national crisis when Babylon was threatening Judah. God's promise of delivery seemed far off, yet it was assured. Matagal na panahon no? Na nag-antay sila na darating yung panahon na mabubuo at magiging isang bansa ulit sila. Pero, ano sabi ng Lord dyan? Bagamat may delay, bagamat it linger, no? Wait for it will certainly come and not delay. This verse assures us that God's promises may feel delayed, but they are always fulfilled at the right time. Lalo na po, may mga hawak tayong pangako ng Panginoon. Sa tingin natin, parang hindi na yata matutuloy. Pwede ba yun? Pangako ng Diyos yun di mo ba? Magaganap at magaganap yun. Ang tingin natin na delay ata. Pero alamin po natin na darating at mangyayari yan sa itinakdang panahon ng Panginoon. The word appointed in the word ng Habakuk chapter 2, where the vision is yet for an appointed time, it refers to a divinely set time or season. Panahon ng Diyos na kanyang itinakda. Kaya talagang during the waiting season ng mga delay, talagang mag-pray tayo sa Lord. Lord, give me patience. Alam mo, siguro hindi tayo maiinip kung yung mga buhay natin, busy, para kilalanin ang ating Panginoon. Amen po ba? Na habang nag-aantay kami, hindi kilala mo ang Lord mismo. Mas matindi pang pagkakilala sa Panginoon. Hindi ka pumapalang mag-quiet time, mag-pray, magbasa ng Biblia. Hindi ka maiinip. Amen? Dahil bahagi ng proseso ng Panginoon. God's plan will always be greater and more beautiful than all your disappointments. Paano mo ba tinitingnan ang delay? Ang mga tila na aantalang kaganapan ng pangako ng Diyos sa iyo. Nare-focus ka ba? Out of focus ka ba sa faithfulness ng Lord? Tandaan mo, siya ang nangako, ang Diyos na tapat, tutuparin niya ang kanyang pangako. Amen? Palapakan po natin si Lord. Praise God. And lastly, God's plan offers hope for the future. God's plan offers hope in the future. Ang plano ng Diyos ay nag-aalok ng pag-asa sa hinaharap. Philippians 1 verse 6, basa po tayo. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. God doesn't leave His work unfinished. Pag ang Diyos ay nagsimula ng kanyang trabaho, tatapusin niya. Nagsimula ang Diyos ng kanyang plano at trabaho sa iyo. Kapatid, hindi pa tapos si Lord. Huwag madaliin. Huwag mainit. Amen po ba? Pero sigurado, tatapusin ni Lord yung sinimulan niyang mabuting bagay sa iyo. We are still a work in progress. Ayan. Tumatrabaho pa si Lord. Ayan, nagtsatsaga si Lord. Pagtsagaan mo rin sarili mo. Amen po ba? Pagtsagaan mo rin yung katabi mo. Tingnan yung katabi. Kasi work in progress din siya. Amen po ba? Work in progress pa rin tayo. God is still molding and shaping
isn't based on our circumstances, but on His unchanging character. Ang pag-asa ay hindi nakabase sa mga bagay sa paligid at pangyayari, kundi ito ay nakabase sa hindi nagbabagong karakter ng ating Diyos. Letter A, your future is secure in Christ. Hindi mo man alam ang bukas, pero sa kamay ng Panginoon, sigurado at matatag ang iyong kinabukasan. Sabi ng Romans 15:13, basa po tayo, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam niyo, ang ganda-ganda, sabi niya, that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu na ninirahan sa atin ang kanyang kapangyarihan ang gagawa na pag-apawin tayo ng biyaya ng pag-asa sa Panginoon. Yung word na hope o pag-asa, hindi lang po ito yung tinatawag na positive thinking o worldly optimism, but it was a firm assurance anchored in God's promises. Ito na po yung kasiguraduhan, yung pag-asa ng kasiguraduhan ng mga bagay na pangako ng Panginoon ay nakaangkla sa pagiging tapat sa ating Diyos na matapat sa kanyang pangako. So hindi yan something na wish ko lang na parang hindi ka pa sure kung mayayari o hindi. Pangako yan ng Diyos, gaganapin ng Panginoon. Ang pag-asa mo, mangyayari at mangyayari yan. Kahit ano pang mangyari sa mundong ito, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Palapakan ko natin ang Panginoon. Praise God. And letter B, sabi po dyan, God will complete what He starts. Tatapusin ng Diyos kung anong kanyang sinulan. Okay? Sabi sa Hebrews 10:23, basa po, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sabi niyan, unswervingly, huwag natatangay. No, yung word na unswervingly means hold fast or seize tightly. Matinding pagkakapit. Nangungunyapit ka doon sa pinangahawakan mo, hindi mo ito bibitawan. Kaya sabi niya, magpakatatag sa pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Ang sinasabi lang po dito, it is an image of clinging to hope with unshakable faith. Yung pag-asa mo na hindi kailanman matitinag dahil patuloy kang nananampalataya. God's faithfulness ensures He will fulfill His promise even when circumstances suggest otherwise. Kahit ang paligid mo o ang nangyayari sa paligid mo sa buhay mo ay parang hindi o taliwas doon sa nakasaad sa pangako ng Panginoon, dapat ang pag-asa mo, yung hope mo, unswerving because God is faithful to ensure that He will fulfill His promise. Si Noah po, gumawa po siya, tinuruan ng Lord na gumawa ng arko. Ang tagal na panahon bago po nagkaroon ng kaganapan, no? Pero tapat ang Diyos. More or less, parang 55 to 75 years daw ginawa yung arko. Nevertheless, si Noah po hindi tumigil, manampalataya at ilagay ang kanyang pag-asa sa Diyos dahil tapat ang Panginoon. Amen? Ikaw po, ano po sa mga bagay na ipinangako sa iyo ng Diyos na baka bumibitaw ka na, baka umaayaw ka na. Kapatid, matatapos man ang taon na ito, year 2024, pero hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa iyo. God's plan
is sovereign, even our failure. At ikalawa po, ano po sabi dyan? Kahit sa mga, ang timing ng Lord is always perfect, not ours. And He offers hope and future beyond what we can see. On Lamentations 3:22 to 23, basa po, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakatakin. Palakpakan po natin. May we all stand up? Sabi po ng Lamentations 3:23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions, they never fail. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Kapag ba ang Diyos sa iyo? Maring hindi maganda ang mga nangyari sa 2024. Pero hindi nangangahulog ang tapos na ang plano ng Panginoon. Nagbubukas ang Diyos ng bagong pahina na sinasabi ulit ng Lord, kasama natin siya hanggang sa pagwalang hanggan, hindi tayo iiwan. Awitan po natin si Lord. Bawat sandali sa habang buhay ay makanibig. Hindi mamamaw o mauuli hangin sa liit ng gabi. Oh,
Praise the name of the Lord. Purihin ang ating Diyos. Kapatid, paano mo tatanawin ang taong 2020? Nabibilang mo ba ang katagumpayan, mga paghamon sa buhay, pati ang mga pagsubok at mga kabiguan? Sa mga kabiguan na iyon, nakita mo ba ang kapahatan ng ating Diyos? Sa mga tila hindi magaganda sa paningin natin ng mga nangyari, nakita mo ba ang pagkilos ng Kanya? Sa kabila ng mga kabiguan, sa kabila ng mga failure and our mistakes, God is not finished yet on His plan for you. Hindi ba tapos ng Diyos ng plano niya sa iyo? Therefore, magpapatuloy ka sa Panginoon. Ang sinimulan ng Diyos na mabuting bagay sa iyo, ipagpapatuloy niya yan at tatapusin niya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kapatid, hindi magiging dahilan ang mga failure natin in 2024 for us to stop. Because God has greater plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. And give you hope, a blessed future. He who hath begun a good work in you will bring it to completion until the day of the Lord Jesus. All things work together for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. Maraming plano ang Diyos sa iyo. Magpatuloy ka, kapatid. Panginoon, naririto po ang aming mga buhay. Maybe the year 2024 is a year of refinement for all of us. Para kaming dumaan sa apoy, ngunit hindi para kami sunugin, kundi para kami ay dalisayin at linisin at maging ayon sa watis. Nawa o Diyos, sa bawat pagkukulang, kamalian namin, pagkabagsak namin, hindi yun ang maging dahilan para hindi kami tumayo, magpatuloy, umawak, umapit sa iyo, O Diyos. Dahil hindi ka patapusan. Palakasin mo po ang bawat isa. I-assure mo, Lord God, na yung mga pangako na kailanman, O Diyos, ay yung gaganapin. Maaaring may pagkaantala sa aming paningin, sa aming pagtatansya, pero Lord, may sarili kang panahon sa lahat ng bagay. At ang panahon mo ay laging perfect. It is not late, it is not too early. It is just the Lord's timing. Thank you, Lord, for your promise that you make all things beautiful in your time, not our time. Sa mga panahon na maaaring nagdadalamati ang iyong mga anak, nalulungkot sa mga plano na hindi naganap, o mga pagkabagsak o kamalian, mabangon kami muli, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na kaya kaming tanggapin, yakapin, Panginoon, salubungin sa kabila ng aming mga pagkukulang at karumian. Ang tinitingnan mo ay ang aming puso hanggang magpakumbaba, magsisi at bumalik muli sa iyo, Panginoon. And thank you, Lord, for your word, O God. Wala kang plinanong masama para sa iyong mga anak. Sa mga panahon, Lord, na inaantay namin ang kaganapan ng iyong mga pangako, maging katulad kami ng isang agila na
manghihina dahil ikaw, O Diyos, ang aming kalakasan. Na sa panahon ng aming paghihintay, pinalalakas mo kami, Panginoon. At sa bawat pagmakamalian namin, sa kahinaan namin, sapat ng biyaya mo. Dahil masigit na, Lord, itatanghal ang iyong kalakasan sa panahon ng aming kahinaan. Bless your people, O God. 2024, naging matapat ka sa amin. Sa 2025, patuloy mo rin kaming sasamahan, gaganapin, at magiging tapat sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Lord, magtutuloy-tuloy kami, Panginoon, whatever comes our way. Because we have a loving God. We have a forgiving God. We have a God, Lord, na umiintindi sa amin, hindi give up. Sa panahon na kami manghihina, babalik kami ulit sa iyo, Panginoon. Dahil tatanggapin mo kami, O Diyos. Kakalinain mo kami, Panginoon. Bibendahan mo ang aming makasugat. At hanggang sa gumaling ito, lalakas kami muli, Panginoon, at magpapatuloy. Ano bang pangangailangan ng iyong mga anak, patuloy mo itong katagpuin. Lord, in the name of Jesus, bless your people. Lord God, ang mga pangangailangan sa kagalingan, Lord, sa anumang sakit at karamdaman, sa kanilang katawan, maging samahan sa buhay. Heal them, Lord God, that your healing power flow upon them. In the name of Jesus, nangailangan ng iyong himala, Panginoon. Patuloy kang magdako, Panginoon, ang iyong biyaya at himala sa kanilang mga buhay. Anumang klaseng pangangailangan, physical, material, financial, spiritual, emosyonal, Panginoon, lahat ng yan, kahit sa aming mga relasyon, Panginoon, patuloy ng kakatagpo, pupuluin, at pag-uumapawin. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon, dagdag na taon muli na iyong binigay sa amin. We thank you, O God, and we carefully give you all the glory and praise and honor in Jesus' mighty name.